Welcome back sa Usapang Matino. Pag-uusapan ho natin ngayon ang kontrobersyal na Pax Silica ni BBM administration. Ano ba itong Pax Silica? Bakit ito ngayon pinag-uusapan at may mga pabor dito at mayroon din pong mga hindi sang-ayon dito? Ito po ay ang high technology at industrial na tinatawag nilang initiative ng Amerika at iba pang bansa. Pero ang lead role talaga dito ay Amerika. Siyempre, alam na natin mga kababayan na pag ang Amerika ang nagsabi o naghingi kay BBM, ay hindi po niya pwedeng hindian. Kaya ito pong Pax Silica, matagal na po itong niluluto ng BBM administration through the Bases Conversion Development Authority. At dyan po nila ilalagay sa Capas Tarlac sa may siguro mahigit na 2,000 hectares na lupa na paari ng Bases Conversion Authority. At ano po ang gagawin nila dyan? Yan po gagawa sila ng mga semiconductors, meron magiging data center kagaya sa Amerika at sa buong mundo, at mga artificial intelligence, at magiging production din ng critical minerals na gaya ng nickel at copper, na marami tayo niyan dito sa Pilipinas, ang nickel. At siyempre, magiging supply chain din po siya sa technology. Kagaya ng mga product niya ay mga microchips na ginagawa rin po sa Taiwan. A product of the 23-member-strong US-led Pax Silica initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. The hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Maalala natin na ang Taiwan ngayon ay under high risk po dahil sa banta ng China na kukunin niya na ang Taiwan dahil inaangkin niya ito na probinsya niya. Dahil po siguro, sa palagay ko, ang risko na ito sa Taiwan ay kaya nag-isip na ang Amerika at ibang mga bansang kaalyado nito na gumawa na rin dito ng high-tech industrial at technology hub sa Pilipinas, pero ang kanyang planong magiging major hub niya ay naka-connect sa Amerika. Tingnan po natin kung bakit po pinag-uusapan ito ngayon. Ito ang sinasabi nila, ang mga bansa na magiging involved dito sa Pax Silica, kumbaga may mga kumpanya sila na ilalagay na magiging parang partners dyan sa Pax Silica ay ang United States, Australia, Finland, Pilipinas, India, Israel, Japan, Qatar, Singapore, South Korea, Sweden, United Arab Emirates, United Kingdom, at itong huli sumali na po ang Norway. Pero baka po sasali na rin ang Argentina, Chile, Costa Rica, El Salvador, Germany, Greece, Kazakhstan, Netherlands, Panama, at European Union. Kaya makikita ho natin ito ay mga kaalyado ho ito ng Amerika. Of course, ng United Kingdom. Mahalaga rin po sa atin na malaman kung sino ang mga bansang kasama rito para alam natin kung sino po ang makikinabang at para sa ano. Ito ngayong pinag-usapan na Pax Silica ay nagpa-promise sila sa atin na ang mga Pilipino daw ay magkakatrabaho ng mga 180,000 daw sa Pilipino or 130 ay magkakatrabaho. At sinabi din nila na ito po ay magpuposisyon sa Pilipinas bilang isang major na high technology at industrial hub sa buong mundo. Maalala natin, mga around 60
na mga data centers kagaya nito ang meron na sa buong mundo at karamihan dito, more than a majority, ay pag-aari ng United States. Siyempre, alam natin lahat na ang pinaka number one na military power sa buong mundo ay ang United States of America pa rin. At siyempre, ang artificial intelligence ay malaking component na po ngayon ng mga military facilities at ng probably military armaments. So, ito pong itatayo nila sa Kapas, Tarlac ay hindi lamang po ito ordinaryong negosyo o proyekto kasi mahigit pa ho ito sa negosyo. Bakit? Kasi ito na yung, kumbaga, dahil noong 1987 ay pinagbawal na ng konstitusyon ng Pilipinas dahil sa ating mga magigiting na senador noon, sina Senator Jovito Salonga, Senator Wigberto Tañada, na pinagbawal na ng ating saligang batas ang military bases dito, kaya nagsara ang US military bases. Dahil dyan, gumawa ang Pilipinas at ang Amerika ng EDCA. Hindi po ba? So marami po tayong EDCA sites, pero ang sinasabi ay military training exercises lamang doon. Ito pong isa sa mga oposisyon dito sa PAC Silica ay ang pag-iisip ng marami na ito ay magiging actually a military production hub of military related facilities or products or inputs to armaments. At dahil po dyan ay magiging critical tayo na magiging target kung may digmaan uli o armadong konflikto ang Amerika o isa sa mga kaalyado nito. Kagaya po ng nangyari sa atin ng pangalawang digmaan kung saan meron tayong Clark Air Base dito ng Amerikano sa Pilipinas. Kaya the next day na pagkatapos binomba ng Japan ang Pearl Harbor ay binomba nila ang Clark Air Base. Ganyan po ang kinakabahan ang mga ibang nag-o-oppose dito sa PAC Silica dahil 99 years ang gusto ng Amerika na magiging renta nito. Ito nga ba ay magiging mapakinabangan ng mga Pilipino at Pilipinas? Sabi nila, magrerenta daw sila. Pero hindi sila magrerenta sa loob ng 2 taon dahil production phase pa lang sila. Eh bakit naman po ganun? Noon din po yung US military bases ay mababa rin ang renta nila sa atin ng Amerika. Mas malaki pa yung renta nila sa Turkey. Eh dati naman nila tayong Commonwealth at naging yun na nga, naging target tayo ng Japan dahil dyan sa Clark Air Base natin. Ngayon, may nakaraan na tayo sa Amerika na ginaganito nila tayo ang Pilipinas dahil masyado naman mababa ang tingin nila sa Pilipinas dahil ito'y lagi tango na lang ng tango. Kaya ito pong pagiging American inclined ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, ay may mga disadvantage po yun para sa atin. Bakit hindi po sila magrerenta? Kasi po, dahil production period pa daw yung 2 years, eh bakit naman po hindi sila magrerenta? Eh nag-occupy na sila ng halos sa kalahati na ng Kapas ay kanilang ino-occupy na. At ito pong Bases Conversion Authority ay nagsa-start na, nagsisimula na mag-i-evict ng mga small farmers dyan sa kanyang lupa sa Kapas, Tarlac. Eh saan po pupunta yung mga farmers na yan? Yan po ba ibibigyan ng Bases Conversion Development Authority na mapaglipatang lupa na kanila din pwedeng silang magsaka? Kinakabahan ho tayo dito sa PAC Silica dahil hindi po klaro ang mga sinasabi nila. Puro po sabi ni ganito, sabi ni ganyan. Bakit si BBM mismo at ang kanyang economic advisors at itong Bases Conversion Development Authority ay magpahayag sa atin ng klarong-klarong accountability kung ano nga ba ang pinag-uusapan nila o negosasyon ngayon tungkol dito sa PAC Silica.
Ngayon, magbabayad daw sila ng renta 2 years after. At anong klaseng renta? Magkano? Babayad ba sila ng, dahil wala naman, gobyerno naman ang may-ari ng lupa, is wala silang real property tax? Pero magkano po ba ang ibibigay nila? Sana, dapat magbigay din sila ng tax sa local government unit. At kung itong kanilang mga maproduce na mga materials na po, kagaya ng critical minerals sa processing ng nickel at copper, magkano ang kanilang export tax dyan? Alangan naman, kukunin nila ang ating nickel at copper at kanilang iproseso dyan. At basta na lang, ilalabas nila sa ating bansa na wala silang tax. At magkano po ang tax dyan? At kailangan ba ng batas para dyan? Sisimulan na ba ng Kongreso ang pagsisiyasat, inimbestigan yan? Wala pa ho sa House of Representatives na nagtatawag ng hearing. Pero sa Senado, si Senator Amy Marcos ay gusto na magpatawag ng hearing tungkol dito sa Pax Silica, and with good reason. Dito naman po sa environment niya na effect sa ating mga kababayan dyan sa Tarlac. Nagsalita na po si Cardinal Virgilio David ng Simbahang Katoliko na siya ay opposed o kontra dyan sa Pax Silica dahil sa environmental damage nito sa ating bansa. Isa po dyan ang paggamit ng masyadong malaking volume ng tubig. Kasi di po ba, itong mga data center at industrial hub ay gumagamit ho yan ng tubig to cool, no? So, dahil po they generate a lot of heat, kailangan po nila din ng electricity ayun, at tubig. In fact, doon sa Arizona, kung saan may data center na kagaya nito, ay nakita ko, nagsalita ang US Senator nila, hinayag niya na ang mga communities ngayon, mga tao sa Arizona, ay nag-iigib na ng tubig pang toilet nila. At bumibili na sila ng mga nasa containers na mga mineral water dahil hindi na po mainom ang tubig nila at may latak na. May isa din po ako nakita na report sa Amerika na na-measure ng mga citizens ang noise level ng data center sa nakatabi nila. At mga kababayan, hindi lang po yun ugong na maririnig nyo. Para pong may nag-uusap na makina. At yan po ay hindi lamang parang tren na lalabas, dadaan sa'yo at hinto na. Hindi po. 24 hours, 7 days a week, narinig nila yung ugong at parang may nag-uusap na mga makina. Kaya po sila stress na yung mga malalapit doon sa data center sa Amerika at hindi po sila nakakatulog ng mabuti at sufficiently. If it were like a highway that never stops, this is continual. It is just inordinately loud. Some people have claimed, well, but it's just like a conversation that never stops, is in your bedroom, and you can never turn off. Kaya po may effect ito talaga sa health at sa mental health ng ating mga kababayan na malalapit dyan sa Pax Silica. Sinabi nila na ito daw ay magbibigay ng trabaho sa ating mga Pilipino. Abay, maigi naman kung sa ganun. Pero anong klase pong trabaho kaya? Ang makukuha ng mga Pilipino dyan ay napaka-high-tech po ng mga posisyon dyan. Kailangan ho dyan mga engineers, physicists, at mga eksperto sa AI. Kaya nakakaduda kung maka 100,000 ba tayong mga Pilipino na makakatrabaho dyan. At malamang, ang magtatrabaho dyan, lalo na siyempre sa upper management, middle management, ay mga foreigners. Dahil palagay ko, yung mga experts na nila sa ibang bansa ng mundo, lalo na sa Taiwan, ang dadalhin nila dito sa atin. Kung meron man pakinabang sa ating ekonomiya, yun po yung sa mga tabi-tabi lang.
na sa labas ng Pax Silica ay may magtatayo ng mga restaurant, ang mga Pilipino magtatayo ng mga spa, para siyang magiging dati sa US base na naman, yung pakinabang ay nasa gilid-gilid lang. At nakakatakot ho, alam nyo na kung ano ang mga nangyari sa ating bansa nung may mga military bases pa. At ang gusto ni Trump ay hindi pwedeng Philippine laws ang mag-govern sa loob ng Pax Silica compound. At yan po ay magiging problema na naman. Lalo na pag may mga Pilipino tayong nagtatrabaho doon at magiging victims of crime. Kaya kung ginagawa po ito ng BBM administration, para maposisyon ang Pilipinas as an industrial hub, lalo na sa semiconductors, ay magkano naman po ang kikitain ng ating bansa? Ilang Pilipino ba talaga ang pwede nilang ma-employ dito? May guarantee ba tayo na pagkatapos ng maayos nilang pag-negotiation ay may taxes talaga? May renta talaga? At magkano? Ang problema natin dito, mga kababayan, kung ibenta tayo ng BBM administration, 99 years po tayong niloko at ginisa sa ating sariling mantika. Susundan pa ho natin ito ng part 2 tungkol sa Pax Silica. Maraming salamat po. Ito po si Attorney Rowena Guanzon sa Usapang Matino. Maraming salamat.